Safe pa ba ang ipon at pensyon mo sa ilalim ng Marcos administration? Noong 2024, napabalitang bumagsak ng 18% ang assets ng Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC. Ito ay dahil nag-remit daw sila ng mahigit 117 billion pesos sa national government. At kasama dito ang 107 billion na cash sweep na inutos ni Finance Secretary Ralph Recto. Ang PDIC ang nag-i-insure sa pera mo sa bangko hanggang 1 million pesos kung sakaling magsara ang bangko mo. Pero ngayon, lumalabas na maaring ginamit ng Marcos administration ang pera ng PDIC para pondohan ang ilang mga proyekto sa national budget. Kabilang ang 107 billion pesos na flood control projects. 107 billion. Coincidence kaya na pareho yung halaga? Malaki yung chance na hindi. In short, maaring ginamit ng Marcos administration ang perang nakalaan para protektahan ng mga deposito natin, para pondohan ng mga infrastructure projects na maaring tadtad ng korupsyon. Delikado yung ganitong klaseng galawan. Kapag nasira ang tiwala sa banking system, buong ekonomiya ang madadamay. Habang nangyayari ito ay matamlay din daw ang investment sa stock market ng Pilipinas. Marami daw na mga investors ang nagpo-pull out dahil sa pumutok na skandal ng korupsyon at pagtamlay ng tiwala sa mga institusyon natin. May nagsasuggest tuloy na gamitin yung pera ng Maharlika Investment Fund para i-stimulate yung stock market. Pero hindi bangko yung Maharlika Investment Fund at talong hindi pwedeng gamitin para pagtakpan ang matamlay na merkado natin. On top of all of this, yung pensyon ng mga retirado at miyembro ng GSIS ay maaaring nanganganib din. Si Vic Veloso, presidente ng GSIS, ay nasasangkot sa mga kontrobersya ngayon. Dahil daw sa kanyang pamumuno ng GSIS ay marami mga investments na kaduda-duda. Kabilang ang investment sa isang kumpanya ng dating Energy Secretary at isang online gambling company. Sabi nga ni Sen. Risa Ontiveros, yung mga government employees at officials ay bawal sa casino, pero mismong GSIS ang nag-i-invest sa isang online gambling company. May mga board members din ng GSIS na nagsasabi na sa ilalim ng pamumuno ni Veloso ay nawala ng 8.8 billion pesos ang GSIS sa ganitong klaseng mga questionabling transaction. Sa madaling sabi, sa ilalim ng Marcos administration, humihina ang integridad ng mga institusyong dapat sana ay nagproprotekta sa atin. Kabilang ang PDIC, GSIS at maging mga bangko ng gobyerno. Ang tanong, hanggang kailan natin hahayaang mangyari ito? At paano makukumbinsi ni Pangulong Marcos na safe pa rin ang pera na iniimpok ng taong bayan kung mismong gobyerno na ang naglalaro sa mga perang ito?